Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. May follow-up ba, Ivan? Go ahead. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or Aray ko. baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Ano na naman ba to, Auntie Claire? Ang dami kong nakikita sa social media, galit na galit sa'yo mga guro. Ano naman ba ginawa mo sa mga teacher natin? Kung ikaw sinisiraan mo si VP Sara, huwag mo nang idamay yung mga guro. Maawa ka naman. Hindi na nga nila malaman kung paano nila ituturo yung kanilang mga lesson sa mga estudyante nila dahil laging walang pasok. Gagawa ka pa ng issue na kagaya nito. Kaya ito na ho mga kababayan, isa sa pinaka-aabangan ng ating mga kababayan sa social media, ang pagpapaliwanag nitong si Auntie Claire kaugnay dun sa kanya mga statement, kaugnay sa mga guro. Ang dami hong nga tumaas ang kilay dun sa statement niya kahapon. Pero bago yan, share, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Pagkatapos na natin kay Auntie Claire, punta ho tayo dito sa dalawang makising na to, Magino. Itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson. Rekta na ho tayo kay Auntie Claire. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Ba't ang cute mo, Ante? Ako, huwag ka magpakita sa mga mga guru ngayon, galit na galit sila sa'yo. Pambira. Ang problema kasi pag nandiyan ka sa PCO, ang angas-angas mo. Ngayon, pagka nakaharap mo na yung mga kababayan natin, itiklop ka naman pala. Pambihira Unang naman. tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, isinusulong po ng DepEd ang school-level class resumption pagkatapos ng sakuna o ng masamang panahon para daw maiwasan ang learning loss. Naiparating na po ba ito sa Pangulo and what is his thought on this? Sang-ayon po ba siya? Yes, opo. At ito naman po ay inaral din po ng DepEd sa pangunan ni Secretary Sani Angara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. So ito po ipalalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon. How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente? Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So, nasa pangunguna na po ni Secretary Sani Angara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante. Adjustment po sa school calendar na pag-uusapan ba ito? Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sani Angara dahil kapabago pa lang ng schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin. How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito? Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais
ng DepEd na isuspindi yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinupursige po nila na ito ang gamitin. Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times. Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano Nako. reaction niyo po dun? Okay, Kaya pala nagalit yung mga teacher dito kay anong reckless. Nung kami bata, palo nung reckless ito, ganito, papaluin to ng kamay mo, di ba, ganun. Tapos, pag medyo mahaba buhok mo, puputulin yung buhok mo, walang barbero nun. Nung reckless. Napagalitan lang, reckless ang agad. Ikaw talaga, Auntie Claire. Yan problema, kinukonsinti mo yung mga kalokohan ng mga bata na to gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, Nako. lalong-lalo na sa mga kabataan. Nako. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. Hindi yung ganun, Auntie Claire. Kahit paano nyo paikot-ikutin. Mali na yung ginawa ng bata, pero pinakahuling pwedeng sisihin dyan guro. Magulang ho talaga. Bago pa umabot sa eskwelahan yung mga ganyang klaseng pag-uugali, nahuhubog ho yan sa loob ng bahay. Di ba? Hindi wag niyo sisihin yung mga guro dyan. Hindi ako naniniwala. Ilang oras ba kasama ng mga estudyante itong mga guro na to? Sino ba mga kasabay nila maghapunan? Sino kasabay nila matulog? Di ba? Sino yung guardian nitong mga to? Sila dapat kung mayroong mangyaring ganitong insidente, wag kagad sinisisi sa mga guro. Di na underpaid na nga yung mga guro natin. Tapos ang hirap-hirap na nga ng trabaho. Tapos sila pa sisisihin pagka... ang hirap po kaya na magguro yung mga panahon na to. Diba? Lagi na lang walang pasok. Tapos tong si Auntie Claire, sisisihin kagad mga guro. Paminsan-minsan yung act teacher tumatama din pala no? So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula. Angas-angas mo na naman, ante. Para sa mga act teacher party list ha, pag nakita niyo si ante, habulin niyo siya, magpa-autograph kayo sa kanya. Para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari naganap sa Davao City. Ay teka, para meron ako niyan. Wala na pala, meron ako niyan Nung sinisigawan si Marcos Jr. Kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwela. Dalawang magkaibang bagay yan, Auntie Claire, huwag tayong maglokohan. Yung ginawa ng mga kabataan dyan, sinisigawan nila Pangulo dahil nga yung Pangulo na to ay Pangulong inutil. Pangulong walang ginagawa.
sa kabila ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino, hindi natin malaman kung ano ginagawa niya sa buhay niya, di ba? Pero yung ginawa nung bata sa Zamboanga, dyan sa Ateneo de Zamboanga University, ibang usapan yun. Yang pagsigaw sa Pangulo, paglalabas ng saloobin, pagkikilos protesta, pati mga bata, meron hong karapatan maglabas sa saloobin. Pero yung ginawa nung sa Zamboanga, ibang usapan yun. Huwag nating paghalu-haluin. Yan, hindi masamang asal tawag dyan. Ang tawag dyan, pagkikilos protesta. Freedom of speech yan. Di ba? Pambihira naman to si Anticlero. Lagot ka kay Franz Castro. Pag nakita ka ni Franz Castro, yari ka kay Franz Castro. Malamang sa malamang, sasabunutan ka nun. Eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. Kahit hindi naman sabihin yan. Ako din naman, hindi ko sasabihin sa Pangulo yan. Pero kahit hindi naman yung mga kabataan ang magsasabi niyan, maraming nagsasabi dyan kay Marcos Jr. Hindi lang ang ating mga kabataan. Pati nga katandaan, social media, di ba? Komento ng mga kababayan natin komento ng ating mga kababayan sa mga video ng mainstream media, especially pagka ang paksa si Marcos Jr. Ganyan na ganyan din ho ang sinasabi. Kung ano sinasabi kay Marcos Jr. dyan sa particular na video na yan, ganoon din naman sinasabi ng mga kababayan natin sa comment section sa mga video ng mainstream media at social media. Kaya wala nang bago dyan. Pero yung pasukin mo ang isang classroom tapos gawan mo ng masama, yung mga estudyante doon, ibang usapan yun. Yung salita, hindi nakakagurgur yan. Pero yung ginawa ng sa Zamboanga, hindi teacher ang may problema doon. Yung mga magulang. Hindi, yung mga games, matagal ho tayo nag-games. Matagal ho tayo nag-games. Hindi mo masisisi ang games. Sa mga ganyang klaseng kalokohan. Una sa lahat, magulang ang may problema dyan. Hindi mo pwedeng sisihin yung first-person shooter, yung mga gano'n, mga FPS. Hindi yun. Oo, ngayon, nakikita mo na anak mo kung ano-ano linalaro. Ano gagawin mo bilang magulang? Binawalan mo na, ayaw maniwala sa'yo. Ayaw maniwala. O ano susunod mong gagawin? Babawalan mo pa? Hindi na. Strike 1, binawalan mo. Strike 2, binawalan mo. Strike 3, tanggalin mo cellphone. Ganon kasimple, ante. Kaya yung mga teacher, wag mo sisihin dyan dahil ako makakalaban mo dyan. Dami ko nga, yung teacher di ko kakampihan ha. Kakampi ko yung mga teacher na talagang hindi makakaliwa. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y. B, bangag. Y, yummy. Yung isa nag-start sa letter M. M, mangag. Mangag, B, bangag eh. Meron daw B, yung M. Mangag yun. And H. H. Ano ba? Wala akong maisip. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, Mangag. nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito. Mangag. Maliban po dito. At ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Hindi na po namin babanggit. Talagang alam mga bata. Kung sino po ito Ano at ba kung yan? anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya, ang tinuruan niya
ng mga salitang mapang-insulto. Oh. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng Walang apology na nangyari dito. Sorry na lang sa mga guro natin ha. Wala akong naririnig na apology na sinasabi ni Auntie Claire dito. Siyensya na. umanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. Meron ka pala nun, Ante. Meron ka pala respeto. Bira ka At naman. dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Hindi. Napakatinding kabastusan ng mga ginawa mo, Ante. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos, Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isang mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. Baka may mag-comment dyan, ha? Baka hindi naturo, baka hindi nag-aral si Auntie Claire. Abogada ho yan. O bakit tatanungin noon, bakit wala siyang attitude? Marami ho siya noon. Magandang asal doon nga lang naubusan. At Magandang attitude. sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List.
sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat di ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian? Ante Claire, ha? 19 minutes na tayo dito. 19 minutes na tayo, wala pa rin apology na ako naririnig sa'yo. Doon sa mga nasaktan, pasensya na ho. Medyo maling mga salita ang ginamit ko pero hindi ho yun ang intention ko. Ganun lang ante. Ha, Ante Claire? Magto 20 minutes na tayo dito sa video na to. Kaya ang problema pride yan pride. Yung tipong di nagkakamali. Yan si Ante Claire. Sa ating mga kabataan. Tingnan po natin kung nakundi na ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinion ay malino po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Nako, yari tayo dyan, Ante Claire. Kaya pala itong video mo na to, viral na naman. Bawat scroll ko, ikaw nakikita ko Hindi po, kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito Ante. ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto. Hindi namin nararamdaman yun sa pagpapaliwanag mo, Ante Claire. Alam mo ano yung naririnig lang namin sa'yo? Yung ano mo, yung mga excuse mo, yung tipong wala kang maling sinabi, nagpakita ka ng kung ano-ano, ginawa kasi ng mga guro, ginawa kasi ng mga estudyante, yung tipong wala kang kasalanan. Yan ang problema sa'yo, Ante Claire. Diba? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ngayong mga panahon na to, ang daming galit sa'yo. Hindi ko ini-encourage yung ating mga kababayan na magalit kay Ante Claire. Ang atin lang naman ho dito, para kay Ante Claire, kung meron kang maling sinabi, halimbawa ako dito sa PHFD, meron akong maling sinabi, mabilis pa sa alas 4, manghihingi ako ng dispensa. Diba? Meron kang nasaktan, sinasadya mo man o hindi mo sinasadya. Yung intensyon ng iyong mensahe o hindi intensyon ng iyong mensahe, nakapanakit ka, siya kang public figure, tagapagsalita ka ng Malacanang. Pinakamataas na pamantayan dapat nasa iyo. Pero wala ho tayong nakikitang ganun kay Ante Claire. Pasensya na Ante pasensya na. Ako hanggat maaari ngayong mga panahon na to, yung leeway, nakita nyo naman ho yan sa karamihan ng mga video natin. Talagang hindi tayo basta-basta bumabalagbag yung tipong banat lang ng banat. Hindi. Hanggat maaari gusto kong intindihin tong si Ante Claire pero hindi ko na talaga siya maintindihan. Pasensya na Ante. Lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. May follow-up ba, Ivan? Go ahead. Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers Aray or ko. baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan dun sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, Palakpakan natin to si Sir Ivan Mayrina. Diba? Ang haba-haba. 23 minutes na tayo dito. Wala pa rin apology tayo naririnig dito kay Ante. kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek.
Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo. Kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Yan. Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang Narcissist no? Yung tipong walang ginagawang mali, siya lang lagi tama. Ano yan? Yung mga isa sa mga traits ni Auntie Claire yan, sa totoo lang. Isa sa mga traits niya yan sa ilang taon na ba? Mag-aapat na taon sa pagiging PCO niya, maglilimang taon. Isa sa mga ano yan na obserbahan natin. May pagka-narcissist itong si Auntie Claire. Ayaw niyang lagi siya tama, lagi ginalat ng ginagawa niya tama. Wala namang kung ganyang klase tao. Lahat tayo nagkakamali. Ako nagkakamali. Kaya ikaw nanonood sa akin nagkakamali. Walang perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali. Ngayon kung sa simpleng paghingi ng tawad sa ating mga guro, hindi mo magagawa. Simple lang yan ha. Simple lang. Simpleng apology lang. Diba? Walang ninakaw na pera, walang kung ano pa man. Simple lang. Pasensya na sa mga nasaktan. Pero hindi yon ang intention ko. Ganon kasimple. Pero hindi ho niya magawa. Meron hong tawag sa mga tao na yan. Naawa ko kay Auntie Claire. Naawa ko. Sa totoo lang nakakaawa ko siya. Sana sa bagay, hindi naman lahat ng abogado ganito mag-isip. No, me, myself, and I lang talaga. Walang ibang magaling, walang ginawang mali. Lahat ng ginagawa ay tama. Auntie Claire ho yan. na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Nako? Dahil maraming nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw nating pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan. Okay. Ann Soberano. Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to get the reaction ng Palasyo regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril, no? Lipat na ho tayo. Sa ganang mamayan ho tayo. Kay Sergeant Sir Nelson. Pero bago tayo pumunta sa baha, Jen, puntahan muna natin ang isang mainit na issue na ngayon ay pinag-uusapan hindi lang sa social media, kundi pati sa lahat ng kanto ng mga eskwelahan at sa lahat ng loob ng classroom ng mga teacher at mga estudyante. Kaya pala nung dumaan ako sa parlor, may nagbubulungan ng mga ano sabi? Yun din ako, sabi, totoo ba yun? Sinabing gano'n? Oo. Naku, sabi ko, ay, kuruting ko sa singit yan. Parang gano'n. Sabi ko, ano ba naman pinagbubulong-bulungan ng mga ito? Akala ko, Ayun nga. ano ba yan? Hindi, kasi itong naging statement
ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro kahapon. Si ante na naman. Tungkol doon sa Talaga. nangyaring pamamaril sa Zamboanga City sa isang eskwelahan. Ay, di ba? Taos-puso nga nakiramay ang Pangulo doon. Tama. Binasa niya yung statement, di Nakita, ba? taos-pusong nakikiramay ang Pangulo. Tama naman yun. Ang problema, nung siya na ang nagsasalita, tinatanong na siya, Oh. nagdagdag siya kesa dun sa nasusulat. Yan. Yun ang masama doon. Dinagdagan niya yung statement ng Pangulo. Mabuti sana kung angkop. Ha? Ibig sabihin ay kadamdamin, kadiwa nung mga statement ipinahayag ng Pangulo. Pero iba ang naging dating sa lalo na sa mga teacher. Ang tawag dyan, Nelson, sa barkadahan natin, nagsariling kalooban. Tama ka. Tama. Nagsariling kalooban. Nagsarili. Hindi na lang nakasyahan dun sa statement ng Presidente, nagdagdag pa ng kanyang sariling kalooban. Baka naman napabuti. Yun nga, napasama eh. Yun lang. Napasama. Ngayon, Ayun ang mabigat. mula Apari hanggang Hulo, saan ka man, galit kay Claire Castro ang mga teacher. Ang mga teacher, bihira magalit yan, Nelson eh. Ano naman, no? Kasi sa mga kakilala kong tao, yan ang may pinakamahabang pasensya. Yes. Di ba? Sa Eh, akin lang umikli ang pasensya ng teacher eh. Nag-aaral ako eh. alam mo ba, kung ano ang ikinagalit ng mga teacher? Ako, ayun na. Kasi parang lumilitaw na yung pamamaril sa Zamboanga ay kasalanan ng mga teacher na nagtuturo ng hindi tamang ugali sa mga estudyante. Mabigat naman yan. Yan ba ang kanyang tono? Pakinggan natin, ha? Yun ang tono ng Balikan sinabi niya. po natin yung naging statement ni Yuse Claire Castro na naging ugat ng malawakang, ano man tawag dyan? Opinyon. Parang protesta dyan. Oho. Galit na galit ang mga teacher. Ang gusto nga Parang sama ng panahon pala yan. mag-resign na si Nagpupuyos. Yuse Claire Castro. May panawagan ng gano'n? Oo. Iba't ibang malalaking Mabigat. organisasyon ng mga guro ito, ha? Oo. Pakinggan nga po natin, balikan natin, ano ba yung sinabi kahapon May kinagalit ng na mga ikinagalit ng mga teacher? Sige po. Isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabas Ito ho pala, hinahanap ko bukas panoorin natin to. sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila Kargado na naman yun kay VP Sara. sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Ayan dyan. Dalawang bagay ang Mabigat. binigyan niya ng sabi, ang binanggit ni Nung Jen. bandang huli, gusto niya magpasaring sa pangalawang Pangulo. Yun ang kanya sanang pinupuntiri. Pero doon sa bandang Grave una threats kasi... yun di ba? Oo. Yung una ay tungkol, kasi ang sabi niya, ang isa sa nakikitang solusyon, ibig sabihin may problema, di ba? Tama. Ang problema, yung karahasan sa eskwelahan. Oo. Anong solusyon? Ay yun daw mga teacher, ay wag magturo ng Ito sinabi niyo. Sige, banggitin mo. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Ay anong magiging damdamin mo kung ikaw ang teacher na narinig mo yan? Ako mula grade 1 hanggang grade 6.
Aywan ko, wala akong teacher na natatandaan ko na nagturo sa akin ng kawalang modo. O Jen, ang lesson natin ngayon, ha? Tuturuan kitang ng paano maging walang modo, ha? Walang ganun. Punta ka rito. May ganun ba? Hindi, dati nga meron pa tayong yung tawag doon, di ba, part ng clearance mo, yung good moral and right conduct. Parang yun natin, good ganun moral gawin. character. Oo, mga ganun eh. Oo. At maging sa mga susunod na pag-aaral, aywan ko, kung saan nakuha ni Ante. Meron ba kayang teacher, halimbawa si Ante na nagturo ng gano'n, o kaya may nalaman siyang teacher, totoo ba yun? Teacher na nagtuturo daw po sa kanilang estudyante kung papaano maging walang modo. Ayun. Lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa mga ibang tao. Hindi ba? Problematic, no? Ay, ikaw, di ba, pag narinig mo yan, yan kagad ang papasok sa isip mo. Lalo na kung ikaw ay teacher na pagod, kulang ang sahod, Aywan ko na madaming ginagawa. sa hinagap ko, sabi ko nga, sa hinagap, siguro ng mga teacher na nakikinig ngayon sa atin, may pagkakataon kaya sa kanilang buhay bilang isang maestro, dumating kaya kahit saglit lang sa pagkakataon na habang sila nagtuturo na, ang ngayon dapat wala muna kayong modo. Huwag kayong gagalang Lahat na matatanda dito, lapas tanganin ninyo Nako po. May ganun kaya? Wala nga ganon. Kaya kapag kaya narinig ng teacher, tapos titingnan natin ano ba ang kalagayan ng mga teacher sa Pilipinas, maintindihan mo na magagalit talaga sila di ba? Pero doon sa punto natin, balikan natin. Sunod-kusod kasi yung karahasan. Kung sa ganun na naging kanyang konklusyon, na maril sa Tacloban, etc., hanggang sa nangyari nga kahapon, hindi ko maisip kung paanong pumunta sa ganung konklusyon. Hindi, para ang sinasabi niya, kasi may mga teacher na ang natututunan ng mga bata ay pagiging walang modo. Yun nga, walang modo. Kaya, dahil sinabi niya yun dun sa insidente na may pamaril, ang isipin mo, kaya ba nainganyo mamaril yung mga bata ay dahil sa teacher? Hindi ba ganun ang magiging... Ganun ang magiging conclusion mo doon. Pero, ayoko, sana mali tayo ng ating hinuha. Nelson, Paano mali? Paano tayo magkakamali? Siya yung nagsasalita. Hindi ko maisip. Ngayon ko lang nakita yung pinaka-konteksto ng kanyang sinabi. Kaya pala hindi mo tama yung sinabi mo. Hindi talaga mapipigil ng mga teacher na magagalit o sasamaan loob sa kanila sa pahayag na ito. Tingnan natin ang mga naging reaksyon nila dyan, At hindi pangkaraniwang ito, tagapagsalita ng Pangulo ito. Samantalang kahapon kasi narinig ko yung magalang at mula ngang sa puso, di ba? Taos-pusong pakikiramay ang ipinarating ng Pangulong Bongbong doon sa mga nasangkot sa insidente na yung kahapon sa Tama. Zamboanga. Dapat huminto na siya doon. Kasi Ayun, sana. ano po ba mga solusyon dito? Nag-imbento siya dyan ng mga solusyon. Ganon. Nagsariling kalooban nga. Nagsariling Lumagpas kalooban. kesa doon sa nasusulat. Napahayag ng Tawag dyan, bida-bida. Nagbida-bida siya. Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, mabigat. Napakasama nga noon. Ano nga naging pahayag ng mga iba't iba? Tapos yan, pagka bumaba ang rating ni BBM, isisisi nila kung kani-kanino. Ang lumalabas sa bibig ng tagapagsalita niya ay ganito. Yan hubang sinabi na yan ni Auntie Claire? Tanong, makakapagpaganda ba o magpapasama sa approval at trust rating ni Bongbong Marcos? Tanong, makakabuti o makakasama? Diba? I-comment nyo sa baba. Ibang grupo. Yan, sige. Pakita natin. Ano bang mga naging reaksyon, Ang unang pumuna dito, yung mga grupong Alliance of Concerned Teacher dyan ACT. Oo. Ano yan? Mga militanting grupo yan. At saka yung ACT CIS, yung... Ay, di naman. Yung party list group yan. party list group. Tulpo, tsaka YAP. Yung mga teacher din. May mga teacher din ba yan, mga kasapi, ACT-CIS? Wala yung mga reaction Nasaan na yung mga reaction? Meron nata.
Si ano din, yung Alliance, yung kay Benjo Basas. Sila rin. Yung anong grupo ngayon? Makikita mo, walang grupo ng teacher na sumang-ayon kay Claire Castro. Baka naman may sumang-ayong PTA. PTA kaya? Wala din. Oo. Wala din ba? Parents Teacher Association? Wala. Yung kalipunan ng mga may-ari ng eskwelahan? Hindi din. Hindi rin ba? Ay baka naman sinang-ayunan ito ni DepEd Secretary Sani Angara. Wala, tahimik si Secretary Sani. Oo. At tsaka hindi sa sang-ayunan yan. Ano? Ganun ba? Kasi yung bandang huli, yun, doon mararamdaman mo na gusto niyang ilihis yung naratibo na para bagang ano yung sinabi, naalala kong bigla yung sinabi ni NBI Director, yung pagpagabanta, meron daw yung klase yung natatransfer na ano yung paliwanag na? Nung pinatago sa sa pagdinig sa Senado. Yun daw paggabanta na yun ay parang nagkakaroon ng, meron siyang terminong ginamit Kinetic. Kinetic force. Nagkakaroon daw ng kinetic force yung mga banta na yun, Nelson. Oo nga. Bago tayo pumunta ron, yun nga una. Ayan. Ito sabi ng isa, anong grupo ito? Sa halip na linawin ang maling impresyon sa kanyang naging pahayag, ito reaction na lang ito. Oo nga. Reaction Hindi, ito. yung unang yung unang reaction muna. Pero wala ate. Anyway, baka naman binawi niya ngayon, Nelson. Sasabihin niya, pasensya na po, nagkamali ako ng salita Baka Pasensya na. yan, siguro dalalan ng bugso ng damdamin, Kaya etc. hindi ko talaga inisip masyado. Iba ho yung tinutukoy ko. Pasensya na. Kasi kung ganun ako, yun ang sasabihin ko, Nelson. Dapat lang. Oo. Baka naman bumawi ngayon. Pakinggan natin. Ngayon. Kasi di ba, press con uli. Tinanong siya, ano pong reaksyon nyo doon sa napakaraming teacher nagagalit sa inyo Yan. Anong sabi? Sige nga, panoorin natin. Ito ngayon na ito. Ngayon hapon. Ano na ang bawi ni Auntie Claire? Sige nga, nanindigan ba o bumawi na? At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro. At wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Tuloy mo pa, may rebuttal pa yan Meron pa. May rebuttal pa yan. Kayo ba hindi pa hihingi ng paumanhin? Meron pa yan. Napanood na ho natin yung yung bahagi na yan. Yung rebuttal na yun nalaktawan na Yun na yung kanya palang pinaguhugutan ni Auntie Claire. Kasi di ba minsan daw dumalaw ang Pangulo. Pero hindi sa Zamboanga yun Sa Davao yata yun. Na nagpahayag ng masasakit na salita yung mga estudyante. At nandun pa naman mismo ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya anong kaugnayan doon sa pamamaril sa... Baka yun ang sinasabi niya, tinuruan yung mga bata ng kawalang modo. O kaya nga, lumilitaw. Doon sa statement niya, inaamin na talaga na yung mga teacher doon, mga batang namaril, ang nagturo ng kawalang modo, hindi ba? Parang ganun ang... Kasi inano niya pinagtabi niya di ba? Bakit mo pagtatabihin kung hindi naman pala magkaugnay? Hindi ba? Ibig sabihin, mali yung pagkakalatag niya. At saka alangan namang sabi nung, oy, pag ganyan ang Pangulo, magsalita kayo ng ganito Ibubulong ba? May sira ba ulo ng teacher? O pag nandiyan ang Pangulo, taga Davao tayo At saka, magsalita kayo ng masakit. Itutuloy mo yung yung video na yan. Kasi wala tayong mahusay na taga-kakat Ang sabi ng Yusek ay
bakit ako magbibigay ng ano? Apology. Wala naman yata, wala naman akong mali. Parang gano'n eh, no? Oo, To that kasi effect, tinanong siya ulit ni Ivan eh. Oo. Kasi sayang, wala pa tayong nung direct. Pag tinuloy mo yan, nandun yung pinaka... Sabi niya, wala naman akong, kahit ulit-ulitin niyo pa, wala naman akong sinisisi doon, di ba? Hindi ko naman sinisisi yung mga teacher. Mga teacher daw. Nagpapaalala lang ako. Oho, yun ang kanyang pahayag ng bandang huli. Kaya nga, ang tingin ko dyan, palusot na lang niya. Kaya naninindigan pa rin siya doon sa kanyang naunang pahayag. Hindi mo nga pwedeng paghiwalayin yung barilan, tapos ipapasok mo yung walang modo. Therefore, teacher nga yun, di ba? O, yun na nga. Oo. Pero bakit nga nagkagroon ng ganyan katinding damdamin ang mga guro? Oho. Kasi dyan tiningnan ko no? Kumusta ba ang mga teacher sa Pilipinas? Ha? Kailangan ba talaga nila ng mga ganitong parang pinangaralan mo yung mga teacher, no? Oh, kayo mga teacher, tuturo kayo ng walang maging modo. Parang ginanon mo sila, no? Sa mga estudyante. Eto po ang realidad, ha? Kinuha ko, magkano ba ang sahod ng mga karaniwang teacher? Batay ho sa Salary Standardization Law at Executive Order number 64, ang Teacher 1, yung entry level dyan, ayan lang 28,500 hanggang 31,700 kada buwan. Bago ba ito? Oh, Di ba nung nakaraan parang ano na yan? Yan na yung salary grade 11. Ang ginawa lang pala nung promotion, no? Oo, nagpa-promote. Tataas ka. Kaya lang, kung ikaw ay entry level, ito ang sweldo mo. 28 lang pala, no? Siguro sasabihin mo, hindi, mataas na yan kung sa Pilipinas. Kaya lang, pagka ikukumpara mo sa ibang bansa, doon ka na malulungkot ng matindi. Bakit? Alam mo ba, ha? Sweldo sa ibang bansa? Kasi kung ito idadollar natin, maaabot lang ng 6,000 to 7,000 US dollar per year. Ganun ba? Per year? Per year. Hindi monthly? Kasi i-compare natin sa ibang bansa eh. Ayan kung taunang kita at converted sa dollar, Pilipinas, 6 to 7,000 dollars. Sila pa ang huhugot niyan, ha? Sila pang gagastos ng pambili ng Crayola, minsan Manila paper, nawalan ng printer, walang ng ink ang printer, chalk, pampaganda, chalk, walis, ting-ting, kung walang nagdo-donate na PTA, sila pa lahat yan. Pero tingnan mo yung Thailand, Jen. Higit sa doble ang sweldo nila. Yung pinakamababa nila, $15,000. Ano to? Teacher 1 ito, entry level. Entry level. Taunang kita. Yung sa Pilipinas, maawa ka naman talaga, hindi ba? Pakaliit lang tinan mo pala. yung Malaysia, halos ganun din. At ang Singapore, lalo na. Kaya hindi tayo magtataka, ang daming mga teacher na magagaling, nandyan na sa mga bansang yan. Tsaka ano yan? Nag-aano po talaga sila ng teacher dyan. Ayun na nga mga kababayan, dito ko na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa push for sa page update. Pag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat. Ingat po kayo. God bless. Paalam. Bye-bye.